Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelicist. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Pinoy at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay idalangin at hilingin natin sa ating Diyos at banal na Panginoon Kristo. Idalangin natin ang pagmimilagro o idalangin at hilingin natin ang pagmimilagro ng Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at gabay o akibat ang ating banal Santa Maria. Ngayon po ay papasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito. Mula po sa tema mula po sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Mateo, Kabanata 6, talatang 9 hanggang 13. Ito po ang mensahe. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. Ikaw nawa ang maghari. Sa amin, sundin nawa ang kalooban mo. Dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming sa aming kasalanan. Tulad rin naman ang aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. At iharap sa higpit na pagsubok, kundi adya mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaprihan magpakailanman. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 5, talatang 5 hanggang 6. Ito po ang mensahe. Sinasabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos at tumugon ang Panginoon. Kung maging laki lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikumorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 14, talatang 13 hanggang 14. Ito po ang mensahe. At anuman ang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin. Maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko anumang hilingin ninyo sa pangalan. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 7, talatang 7. Ito po ang mensahe. Kayo at kayo bibigyan. Kumanap kayo at kayo makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi. Nakasusumpo ang bawat at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating po pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos at gayon din ang ating banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay paliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po sa tema na idalangin at hilingin natin ang pagmimilagro ng Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at ang banal na Santa Maria. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na nais niya na tayo ay tayo ay humiling, tayo ay dumalangin sa Kanya at para ating pagkakaloob niya ang ating mga pangangailangan. Bagamat alam niya na ang inyong mga pangangailangan ay sinasabi ng Panginoon Kristo, humingi kayo, humanap kayo, hilingin ninyo ang inyong mga pangangailangan sa Panginoon Diyos at sa pangalan niya at kanyang gagawin ang inyong hihilingin. Yan. Kaya hilingin natin ang anumang pagmimilagro, pagmimala ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating banal na Panginoon Kristo at ito ay pagkakaloob sa atin. Kagaya ng itinuro ng Panginoon Kristo na yung our Father. So, kapag tayo hihiling at mananalangin, kagaya noong our Father, ang ating
pananalangin sa Kanya. Kung ito na mismo ay ating idalangin at tayo ay mag-ano na mga partikular na halimbawa ating gustong idalangin na pagmimilagro o ipagkakaloob sa atin ang ating mahal na Panginoon Diyos. Halimbawa yan, yung kagaya ng dahil doon sa unang-una doon sa ating sa ama namin na doon na lahat yung kaloob ng pagpapala sa biyaya ay halimbawa yung pagkain. So kung pangangailangan doon lahat yung pangangailangan at yung proteksyon, yung iadya tayo sa lahat ng masama, pagpapailalim sa Panginoon Diyos, yung paghahari niya sa atin, kasi pagpapailalim natin sa Kanya, papurihin natin sa Kanya, at tayo ay pagpalain niya sa ilalim ng Kanyang paghahari at pakalooban niya at tayo ay proteksyonan niya at humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala at pagpapatawad din natin sa ating pagkakasala sapagkat kailangan natin ay tayo ay humingi ng kapatawaran sapagkat para tayo ay Kanyang dinggin. Kaya ganyan yung kompresyon ng ating mananala Panginoon sa Kristo o paano tayo mananala. Ngayon, kapag ito ay dinalangin natin sa Panginoon Diyos sa pagkakaloob niya, ito sa pangalan sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Halimbawa, mananalangin tayo ng Ama namin sa Panginoon Diyos sa pangalan sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Bigyan niyo po ang dalangin ito. Ang mismo sa langit niya ganoon. Or kagaya niya ng mga pananalangin na ating idadalangin sa ating mga Panginoon Diyos. Halimbawa, bumabagyo ngayon. So, idalangin natin yung kapwa-tao natin maligtas dun sa bagyo kung sino man yung masasalatan. Dumalangin tayo ng iba yung gumala para yung bagyo mawala, malusaw, ganon. Or else kung ito man ay tutulot ng Panginoon Diyos na manalasa, iadya naman tayo na maaari tayo kapahamakan na maaaring idulot ng Panginoon at tayo magtulungan. Idalangin natin yung ating kapwa, ang ating mga sarili, mga ganon, na tayo ay mananalangin sa ating mga Panginoon. Aside from that, ay para nga tayo ay dinggin naman nila sa ating mga panalangin, kailangan sumunod tayo dun sa pagpapailalim natin sa Kanyang paghahari. Siyempre nananampalataya tayo mula doon sa paggabay ng mabuting balita. So gagawin natin, tayo makasunod dapat sa mabuting balita. Dapat yung buhay in order na hindi tayo ng Panginoon Diyos at hindi tayo nagkakamali. Kasi kung nagkakamali tayo, hindi tayo din ng Panginoon Diyos. Kailangan tayo ay walang pagkakasala para din tayo at humingi tayo ng kapatawaran. Ngayon, halimbawa ikaw ay makasalanan, dapat ikaw ay ngayon kung hindi mo alam hindi mo naman alam yung pananaw, hindi mo alam ang Diyos, yung Panginoon sa Kristo, ikaw ay masamang tao. So mayroong maaari concern sa iyo at tayo ay halimbawa ang lahat ay concern, may mga concern na nananampalataya at kasama sa mananampalataya na pagkalooban ng pagkakataon ng iba at bigyan na makapagbago. So maaari ka maadya sa limang kahit na masamang tao ka at ikaw ay magkaroon ng pagbabago. Kagaya nga ng ginawa ng Panginoon sa Kristo ay binibigyan nga niya ng pagkakataon. Isa sa ginawa nga ng Panginoon sa Kristo, binigyan tayo lahat ng pagkakataon na makapagbago at sino man yung nananampalataya sa Panginoon sa Kristo ay dadalangin niya na may dalangin niya ang sino man para sa pagbabago, para pagkalooban kung hindi man nakakapanag ng pagpapatawad at ng pagbabaran niya mapapahamak uri ng kapahamakan kasi kung tayo ay gumagawa ng hindi mabuti, mapapahamak tayo o anumang halimbawa masama ang ginagawa nito sa kamatayan spiritual, kamatayan practical. Doon sa practical halimbawa gumawa ka ng krimen, pumatay ka ng tao, siyempre habulin ka ng gobyerno or else yung kapwa-tao mo gawa ka rin ng hindi mabuti, di ba? Kung mapatay ka ng tao o anong uri ng krimen na mabigat na ginagawa, so yung iba pwede ka rin gawa ng hindi maganda. At yung gobyerno, syempre, kung illegal yan, nahabulin ka nila. So kung lalabanan mo sila, mapapahamak ka. So kaya tayo ay manampalataya ng pagmilagro o ang pananampalataya natin ay syempre milagro ang ating hilingin. Hindi lang basta yung aside from sa mga mabibigat na pinagkakalob sa atin ng Panginoon. Lahat naman milagro yan. Lahat naman himala at kababalagan ang kaloob at pananampalataya natin sa banal na Panginoon. Kaya tayo ay manampalataya ng lubos para ipagkaloob sa atin ang mga pagpapala na nais natin ipagkaloob sa atin. Kagaya ng ating mga nakaraan ng mga binahagi, magkaroon tayo ng malaking pananampalataya. Sinasabi rin ng Panginoon Diyos sa mensahe natin ngayon, maging sinlaki ng
sa yung pananampalataya mo, mapapupunta mo sa dagat yung sikamoro. So dapat ganun tayo kalaki ang pananampalataya. Kagaya ng ginawa ng Panginoon sa Kristo doon sa bagyo, kanyang sinuwi. Kaya muli ay sana ay nagabayan naman kayo ng The Bible Evangelization sa inyong spiritual na pananampalataya at kayo magkaroon malaking pag-asa sa inyong kaligtasan. Dahil patuloy na ng palataya sa ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay patuloy niya ang kanyang kaliwanagan, ang kanyang pagmimilagro sa ating pagbabagay ng mga Panginoon. At sa Interfaith Unity, patuloy tayong magkaisa at ginawa natin mga reliyon. Sa CBCP Vatican Church ay patuloy tayong pagliwanagan ng Maria sa pagbubuklod sa katawang mula sa Pilipinas sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo at Magdalena. Sa ating maging kakayanan ay patuloy natin mapagbuklod sa pananampalataya sa Panginoon sa mula Panginoon Kristo sa paggabay ng banal na Santa Maria. At sa mga pamalaan, maliwanagan kayo at kayo mamahal na mabuti, matuwid at mamahal kayo mabuti, matuwid, tubulin niyo yung karapatang ng tao sa gayon yung mga mamamayan ay makinabang sa inyo, mabuting mamalaran sila at hindi sa lahat makapanampalataya sila ng mulad at protektado ng pamamahala. Magandang hapon sa